siyang makagagawa nun maliban ng Ama. Ano man ang matuklasang organic na tinatawag, ano man ang matuklasan mga pambomba ng damo, pambomba ng pataba, lahat. Hindi pa rin kayang sabihin ng tao, pinangalagaan ko yan sa pataba, pinangalagaan ko yan sa damo, pinangalagaan ko yan araw-araw. Hindi niya pa rin matutukoy kung ilang kaban ang aanihin niya. Sa makatwid, lahat ay pakikibaka. Walang nakakaalam ng tunay na kasasapitan. Gaano man kay gandang makikita mo, 1 ektarya, 2 ektarya, kung ilang ektarya yaan. Hindi mo pa rin alam kung ilan ang isasako mo. Subalit ang Ama, hindi pa nagigiik. Ang palay, alam niya na kung ilan ang aanihin ng tao. Sa makatwid, maging ang buhay ng tao, hindi pa man nakakamtan ng tao kung ano ang dapat niyang kamtan, alam niya na kasasapitan ng buhay nila. Kaya naman itong Amang napakamapagmahal, wala nang inalam kundi kung papaano maaruga ang mga anak niya. Wala nang ginusto kundi pangalagaan ang mga anak niya. Wala nang ginawa kundi patnubayan ng mga anak niya. Lahat ba napapatnubayan niyang nakasusunod sa kanya? At ang kagustuhan ba niya ang siyang nasusunod ng tao? Hindi. Sasabihin ng tao, Panginoon ko at Diyos ko, ngunit nananaig pa rin kuminsan ng ganang kanilang katauhan, ang kagustuhan at ang pagnanasa ng laman, hindi ng pang-espiritual, hindi ng espiritu. Ang pagnanasa sa sanlibutan, hindi ng Ama, hindi ganang sa Ama. Kaya't ang lahat ay alam niya, kilalang kilala niya ang mga anak niya. Kaya naman ikaw mismong anak niya, na damang-damay siya, at nadarama mo sa puso mo at di lamang sa nguso mo, nararamdaman mo kung paano kanya kinakalinga. Nababatid mo kung paano kanya inaaruga. Nakikita mo kung paano kanya pinangalagaan at pinahahalagahan. Kaya naman, ang tuwirang mga nakadama at pinagsusumikapan nilang siya ay patuloy na madama, nagnanasang wag nang mawalay sa kanya. Mapapalad ang patuloy na nagmimiting wag nang mawalay sa Ama at patuloy ninanasang makatalima sa kalooban niya. Sapagkat kayo rin mismo ang maaaliw sa ginagawa nyo, kayo rin mismo ang nasisiyahan sa bawat gagawin nyo, at kayo rin mismo ang magpapatotoo kay buti ng Ama na sinusunod nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ngunit sino nga baga ang makababata kapag nasumpungan ng Ama na mananahan kung ano ang gusto niya'y makapanahan na sila? Ilan nga kaya ang makatatalima? Paano ka kaya ang paraan para makatalima at makapanahan? Ang makatatalima at makapananahan, yaong pinagaharian ng kanyang espiritu at ang nagmimiting mapagharian sa satwina. Kaya naman, nang dahil ang tao ay mahina, dumarata lang kahinaan. Nang dahil ang tao ay alabok, dumarata lang karupukan. Subalit patuloy na nagmimiti ang mga anak ng Amang kanyang napatutuhanan kung sino siya at ano ang bagay na kaloob sa kanya. Sa mga anak niyang tapat na sa tuwinay nahahalina sa kanya. Mga minamahal, ano nga ba ang silbi ng gawain ito sa inyo? Paano nyo ba ito mapapahalagahan? Ano nga ba ang makikita nyong paghahalaga sa inyo? Paano nyo ba madaramang mahalaga nga kayo? Ano ang patutuong pinahahalagahan kayo? At paano nyo mapapakita sa sarili nyo at makikita sa sarili nyo nasa inyo ang banal na espiritu?
Ano nga baga ang paraan ng Ama na di paraan ng tao? Ano ang kapangyarihan ng Ama na di kapangyarihan ng tao? Hindi kayang liripin ng isip at damdamin. Subalit ang Espiritu, kayang-kayang sa inyo ay ituran at tudluin kung anong dapat, kung anong marapat, at kung paano at anong nararapat. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad ang patuloy na nagtitiwala sa hindi nakikita, ngunit nadaramang kumikilos sa buhay nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang aklat ni Tobit ay, kung maunawaan ang kasaysayan niya, maraming mapupulot. Maraming kapupulutan ng aral. Maraming mapagninilayan. Pagtitibay, katapatan, pag-asa, pananalig, pagtitiwala, pagbabata, paghihintay, at napatutuhanan na yaong lahat na taglay niya na ginawa ng Ama naman sa kanya, pinakita kung ano ang naging gantimpala niya. Nagtamasa siya ng galak sa kanyang pagbabata, nakamtan niya ang tagumpay sa kanyang paghihintay, dumanas man siya ng hirap, dumanas man siya ng pasakit, na kumisan ay nag-alala rin, nagsalita rin ang kanyang asawa na masakit. Sapagkat bilang tao, pinakita ring maliwanag na ang espiritu ni Tobit at espiritu ng asawa niya ay di magkaparehas. Subalit sa kabila ng gayon ng pangungusap ng kanyang kabiyak, matibay pa ring nanindigan si Tobit. Kapag ito ay binaybay, binasang lahat sa inyo, maaring sapitin na ng dilim. Subalit, kung hahango ng ilang kataga sa kasaysayan ni Bulag, sabi ng tao, bulag, bulag, bulag. Kapag nakakita sila ng kapwa nila, kung mapangutya, bulag ang taong yan pagtatawanan. At yung bata naman, bulag, bulag, bulag. Sasabihin nila. Subalit, iba ang damdamin ng Ama sa mga anak niya. Kaya naman itong si Tobit, sa kabila ng kanyang nakamtan, nagbata pa rin sa wala siyang nakikita, bagamat nakapagsalita siyang ano pa ang ligaya niya. Naririnig niya ang kanyang kausap, ngunit hindi niya nakikita ang kanyang kaharap. Kaya sa madaling salita, umusad ang taon, 4 na taon siyang bulag. Maraming naganap, maraming kaganapan sa 4 na taon sa kanyang buhay. Pakikibaka, paglaban sa hamon ng kanyang buhay bilang bulag na walang nakikita. Pakikibaka ng kanyang kabiyak. Subalit ng dahil patutuo ng Ama, ang lahat ay may kalayaan sa mga anak niyang tapat at makatotohanan. Dumatalang takda na isinugo niya si Rafael Arcangel na nagkatawang tao at pinagkatawang tao para tumupad at gumanap at magawa ang nararapat. Kayo, may binata ba kayo? May binabata ba kayo? Subalit matibay ba kayong umaasa? Matapat ba kayong nananalig?
Buhay ba ang inyong pag-asa? Buhay ba ang inyong pananampalataya? Kung ganang pagkatao, kung hindi rin mabubuhay ang pag-asa ng mga naglilingkod at hindi rin mabubuhay ang ligaya ng mga naglilingkod, walang maglilingkod. Sapagkat, hindi lamang ang pinaglilingkuran ang mga pagsubok ay dinadala nila. Hindi lamang ang mga pinaglilingkuran ang mga may pagdalisay. Gayon din ang mga naglilingkod. Katulad ng alagad na ngayon ay nagdiriwang ng kanyang anibersaryo. Nakikibaka rin siya sa hamon ng buhay, kung hanggang saan ang kanyang buhay sa pakikipaglaban niya sa buhay, kung hanggang kailan ibibigay ng Ama at ipapahiram pa ang buhay niya. Hinahanap ang kaparaanan, gugugulan ng salapi, gugugulan ng talino, sapagkat gayon ang tao. Habang may panahon, ang wika nga nila, habang may magagawa, ang salita nga ng tao, kaya naman gagawin ng lahat ng dahil minamahal ka at mahal ka ng pamilya. Gusto kang mabuhay, gusto kang mabuhay, gusto kang mabuhay. At nang dahil hindi mo naman alam kung ano nga ang kahihinatnan mo, patuloy kang lumalaban. At siyaan ang pawang katotohanan, dalawang uri ang pakikilaban sa buhay ng tao. Ang mayaman hahanap ng lahat ng paraan, ang walang magawa at nakabukas ang pananalig at pananampalataya, patuloy na lamang sa Ama umaasa. Sapagkat hindi nga niya ginawang pantay ang tao sa lupa. May mayaman, may katamtaman, at may mahirap. May binigyan siya at sinidlan ng pag-iisip na pinatatatag at pinatibay upang sa hamon ng buhay, sa kanya na lamang manalig. Sa kanya umasa. Mayroon namang mga nagsasabing nagtitiwala, naniniwala, ngunit may takot hahanapin para ibigay pa ang buhay. Ngunit napagpaparayaan lahat siya ng Ama. Sapagkat alam niya ang tao ay hindi maabot ang kalaliman niya. Kaya naman, kung saan ang pananampalataya ng mga anak niya, doon naman niya binibigay. Subalit, ito lamang ang pakatandaan ninyo, mga minamahal ko. Marami man siyang kaparaanan at pamamaraang ibinibigay at ibibigay. Kung tunay na takda na at nararapat ng yauna ang takda mo, wala na siyang kayang ibigay sa iyo. Kaya samantalahin ang mga pagbibigay. Pag-ukulan ng pansin ang pagbibigay at pagpaparaya ng Ama. Pasalamatan ang kaloob niyang pagbibigay, pagpaparaya at pangunawa. Patuloy na mithiin at pahalagahan. Sulong, sumandal ka. Patuloy na namnamin. Katulad mo, mag-asawa kayo. Siya kahit may nararamdaman, di na siya dumadaing sa iyo. Tama ba? Sapagkat sa kanyang pagmamahal, di niya na dinadaing sa iyo yung mga masakit niya. Pero may nararamdaman ka, di ba? Subalit ang tukoy niyo dito at pakay, siya lang, hindi ikaw. Isabay mo na ang sarili mo. Maari namang sabay-sabay kayong gamutin. Kung ang Ama ang gagamot, ang Ama ang aasahan, at Ama ang tutupad, walang sinasabing, unahin ko muna asawa mo bago ikaw. Unahin ko muna anak mo. Maari niya kayong pagsabay-sabayin at magkapapanabay, ngunit maaring sabay-sabay man kayo, hindi kayo lahat ay makakakamtan. Buhay ba ang Ama? Kung minsan naman, ang nagaganap sa dakong ito, kung sino yung hindi pinagagamot, siya ang gumaling.
Subalit kung sino yung tukoy nilang pagamot, siyang di nakakamit. Ngunit hindi ko ito tinuran para sabihin ko sa iyong gayon, kundi patuloy kang manalig. Buhay ba ang Ama? Sapagkat si Kunching man, hindi batid kung ano mangyayari sa inyo. Hindi rin niya alam kung ano ipagkakaloob sa inyo. Ngunit, ang masasambit ko lang sa inyo, tumutupad lang si Kunching at kayo naman makikinabang kung naging kapakinabangan ang inyong nakantan. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, nang dumating ang takda kay Tobit, nabigyan na ng kaparana ng Ama at maging itong si Sarah ay palalayain na, binigyan ng katugunan ang panalangin. Kaya sa paghayo naman itong anak niya, ang asawa niyang nag-aalala, dito natin simulan upang matukoy ko naman kung papaanong nais kong itukoy sa inyong lahat. Huwag kang mag-alala, mahal ko, tiyak na buhay pa ang ating anak. Marahil ay mayroon lamang silang gawaing hindi maiwasan doon. Ang kasama naman niya sa paglalakbay ay isang taong mapagtitiwalaan, isang kamag-anak natin, sapagkat siya unang pakilala ni Rafael. Hindi pinakilala na siya si Rafael, kundi siya ay kamag-anak. Kayo, huwag niyong hamakin ang kamag-anak niyo. Baka kung minsan hindi niyo nababatid, siya pa ang maging katugunan ninyo. Sa wala ninyong kamalayan, kung minsan kung doon sa walang magagawa na pananaw ng tao, doon kumikilos ang Ama. At kung minsan kung sino yung inaasahan ng tao, doon siya binibigo. Sapagkat upang masambit ng Ama, hindi lahat tao ng inaasahan mo yung mangyayari sa iyo. Ngunit ako ang asahan mo, may magagawa ako. Buhay ba ang Ama? Huwag kang mag-alala sa kanya, tiyak na darating siya. Tama na, huwag mo na akong linlangin pa. Sagot ni Ana, patay na ang anak ko, kaya't mula nooy hindi na kumain si Ana. Araw-araw lumalabas ito at nagpapalipas ng oras sa daang tinahak ng anak sa pag-alis nito. Lubog na ang araw kung siya'y umuwi at magdamag na siya'y umiiyak. Samantalang sa dakong kung saan itong kanyang anak, wala siyang kamalayan, ito naman ang nagaganap. 2 linggong ipinagdiwang ang kasal ni na Tobias at Sarah, yaon ang anak ni Tobit. At ang pinanagpo nilang kamag-anak na anak ng kanyang pinsan na si Sarah. Ito ang pangako ni Raquel sa ikaliligaya ng anak. Nang matapos ang pagdiriwang, lumapit si Tobias sa kanyang biyanan at sinabi, pahintulutan na po ninyo akong umuwi at baka alalang-alala na ang aking mga magulang. Payagan na ninyo ako, sinabi ko na sa inyo ang damdamin nila nang ako'y umalis. Wika ni Raquel, magsusugo ako nang magbabalita sa iyong mga ama tungkol sa iyo. Ngunit si Tobias ay pilit na nakiusap na siya'y payagan ng umuwi. Dahil dito, sinabi ni Raquel, kung gayon, isama mo na si Sarah. Dalhin mo ang kalahati ng aking ari-arian, mga aliping babae at lalaki, baka, tupa, asno, at kamelyo. Dalhin mo rin ang kalahati ng aking salapi, damit at mga kagamitan sa bahay. Nang gayak ng lahat, sila'y nagpaalam. Bago umalis, niyakap ni Raquel si Tobias. Paalam, anak ko, wika niya. Naway makasapit kayong maluwalhati. Pagpalay nawa kayo ng Panginoon. Sana'y makita ko ang aking mga apo bago ako mamatay.
Hinagkan din siya ni Sarah at sinabi, "Anak, igagalang mo ang iyong mga biyanan. Mula ngayon ituring mo silang tunay na magulang. Humayo kang taglayang kapayapaan, at naway maganda ang maging balita na maririnig ko tungkol sa inyo habang ako'y nabubuhay." Matapos ang pagpapaalaman, sila'y umalis na. At yaon ang naging dahilan kung ba't itong inaalalang ina na asawa ni Tobias, itong nag-aalalang ina na anak ay si Tobias, na asawa ni Tobit, at pagkatapos ay wala siyang kaalaman. Subalit, anong ibig kong ituran ngayon, mga mahal ko? Ganang pagkatao'y di mababaybay ito. Ganang pagkatao'y wala kayong matuturan at wala rin kayong mapagninilayan. Ngunit ganang espiritu, pagnilayan nyo itong sasambitin ko. Mayroon ba kayong inaalala, ngunit di naman ninyo nakikita? May nababahala ba kayong pag-iisip at ginugupo nyo ang inyong sarili sa inyong mga haka-haka, sa inyong mga iniisip na hindi tama? Kung malalim ang pananalig at matapat ang pananampalataya nyo, patuloy nyong lilingapin yung puso't isipan ninyong Ama ang may hawak niyan. At sa Kanya nyo'y pagkakatiwala ang lahat upang walang bahala kayong maganap, kundi lahat ay pag-asa. Upang walang tigatig na mangyari, kundi lahat ay kapayapaan. Mga minamahal, at ano ang naganap? Sa paghayo nitong si Tobias, hindi lamang ang taglay niya ay mga biyaya at pagpapala nang bumalik siya sa kanyang magulang, kundi dala-dala pa rin niya ang ikagagaling ng kanyang ama. Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang paglalakbay, may nakitang isdang malaki, doon si Rafael. Kanilang hinuli at pagkatapos pinagbukod-bukod diyaon. Ang apdo ay itinira para sa mata ni Toby. At ito na nga, nang manauli ang kanyang mga mata, nakita niya kung paano ang kaganapan. Subalit kay hirap muna ng pinagdaanan. Inyong pakinggan. Ang wika ni Rafael, "Natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo'y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang apdo ng isda. Aalisin ito ang kulaba sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita." Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, "Maaari na akong mamatay, anak, ngayong muli kitang nakita." At naiyak siya dahil sa laki ng tuwa. Ano ang nasa kong iluyat sa inyo? Nag-aalala itong si Ana. Subalit, hindi pinakinggan ang tinura ni Tobit. "Huwag mo na akong linlangin." Anong sabi niya? Maaring patay na ang kanyang anak. Ngunit eto kaharap niya sa pag-uulat. Kung minsan, namamatay na ba ang pag-asa ninyo? Nawawalan ba kayo ng pag-asa? Sapagkat sa hirap ng inyong pinagdaraanan, kayo baga ay may sakit na malalim. Kayo bagay may problemang pinagdaraanan na malalim. Kayo bagay mayroong hidwa na hindi mainam. Ang Ama ay buhay. Patuloy panaligan. Patuloy niyong asahan. Patuloy niyang idaratal sa inyo ang marapat kailanman. Ano lamang ang kailangan? Ganap na paniniwala, tapat na pagtitiwala, pag-asang buhay, at pag-angkin. Na habang ika'y nabubuhay, tigibin mo ng galak ang paniniwala mo, titigibin ka ng pag-asa ng Ama, habang araw na nariyan ka sa lupa, hindi kanya pahintulutang buong panahon ay manindim. Buong panahon ay mawalan ng galak, sapagkat kung siya ang patuloy mong inaasahan, hindi kanya pababayaan kailanman.
hanggang sa dumatal ang magpanagpuna sila. Taglay na ang yaman na nawala na. Sapagkat ang pamamaraan ng tao ay di pamamaraan ng Ama. Ang kaparaanan ng Ama ay di kayang liripin ng anak niya. Dito sa lupa, kung bilang alabok ang pinagmulan. Subalit ang Espiritu niyang taglay ay katotohanan. Kung ika'y totoo na tumanggap sa Ama, patuloy ang liwanag ay mananahan sa iyo at patuloy niyang ipapaunawa, anak, kailanman ako'y di nagsasalita ng di tama. Kailanman ay hindi kita pababayang igupo ng kawalan. Kailanman ay hindi ko pahintulutan ng mabuti mong sinimulan tulad ni Tobit sa kabila ng kanyang ginagawa na patuloy ang lihim niyang paglilibing sa kanyang mga kababayan. Yung pang napala niya, nabulag siya sapagkat siya'y nataihan ng ibon. Naiputan, nakatulog, at nang magising ay bulag na. 4 na taon. 4 na taon na nawala ng saysay ang buhay. 4 na taon na naghirap ang kalooban. Subalit nang liningap ng Ama at ibinigay ang kaparaanan, pinatotohanan niyang dinig pala lahat ang panambitan niya. Nakikita palang lahat ang katapatan ng puso niya. Hindi niya sinumpa ang kanyang Ama na kinikilalang Panginoon. Patuloy ang pagdulog at panambitan at nagpatotoo si Rafael sa kanyang naririnig. Binigay ng Ama ang kaparaanan. Rafael, bumaba ka sa lupa at gawin mo ang marapat sa anak kong si Tobit. Mga minamahal, anak ba kayo ng Ama? Sinasamba niyo ba siya? Nasaan ang pagsamba niyo? Sa puso ba o sa nguso? Nasa salita niyo ba o sa gawa? Kung magkagayon, ang naganap sa unang tipan, sa bagong tipan ay pinatupad din, at sa bago niyong panahon at kasalukuyan, patuloy pa rin patutupad yan. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, ganang pagkatao, di mababaybay ito, ganang katauhan, walang talinong isambit ito, ganang katalinuhang pangtaoy, di malilirip ito, ganang espiritu, kung taglay ninyo, may pangunawa kayo tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kaya ang nadimlan na buhay, na nauli at naging masaya, naging maligaya, nagkapamilya ang anak niyang si Tobias, nakalaya si Sarah sa pagkakalipin ng demonyo, at naging maligaya silang pamilya. Kaya naman, ikaw, tao, kilala mo ba ang Ama? Nagupo ka ba? Ginupo ka ba? Ngunit patuloy ang pananalig mo sa Ama? Ilan ba ang tapat at totoo sa Kanya? Kilala niyang lahat, batid niyang ganap, kaya't kung isa ka, maghintay ka ng paglaya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, magalak kayo at magpuri sa Ama. Kung sa kabila ng mga kabutihan nyo, may dinanas pa rin kayong di nararapat sa palagay nyo. Ngunit patuloy nyong ibinigay ang katotohanan at katapatan nyo. Ginawa ng Amang higit pa sa ginawa nyo'y naibigay niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung di iuulat ang pag-asa, kundi imumulat ang pag-asa, kundi ilalahad ang pag-asa, kundi itutukoy ang pag-asa,
paano nyo magagawang umasa tao? Kaya nga't, katakataka ba kung sa tuwing pag-uulat ko, may dinaratal akong pangungusap upang umasa kayo? Katakataka ba sa aking pangungusap sa tuwing magdaratal ako, ay binibigkas ko sa inyo ang manadili kayo, manahan kayo, at mapuspos kayo? Ano ang iuulat ko? Ano ibabahagi ko? Ano ang nais niyong marinig tao? Ang kayo'y palumbayin ko? Dili kaya'y takutin ko? O dili kaya'y kagalitan ko? Maaatim niyo baga ito? Matatanggap niyo baga? Mawawawaan niyo dili kaya? O kay konstansya kayo, mababagot, mayayamot? Tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumain niyo ang kapayapaan. Habang binubungkal niyo ang lupa, nakikita niyo ang malalim. At kapag nalalim na't lumalim ng lumalim, mapapasibo lang malinaw. Tao, patuloy kong binubungkal ang inyong unawa. Patuloy kong binibigay ang inyong pangunawa. Patuloy kong binubuksan ang inyong diwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, ano ang totoong pananampalataya kung walang pag-asa? Ano ang buhay na pag-asa kung walang pagtitiwala? Ano ang buhay na pagtitiwala kung walang pagtanggap? Anong buhay na pagtanggap kung nababagot at di nagagalak? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya naman, ang kaibahan ng nakabukas ang diwa may pangunawa at nakakaunawa. Ang hindi nakabukas, sarado ang diwa, walang pandama, walang pangunawa, walang naunawaan. Kaya naman, ang may pangunawa ay nakadama nga, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, kung minsan nagaganap sa buhay niyo tao, may dakong patutunguhan kayo. Subalit di nyo alam, kaya magtatanong kayo sa kapwa nyo. Subalit kung minsan ang mapagtatanungan nyo ang sasabihin, dyan lang, umusad na naman kayo. Ngunit di pa ninyo naabutan. Magtatanong na naman kayo, ang tugunan man ng iba, na mali kayo, doon eka. Sumunod na naman kayo. At pagkatapos, tinanong na naman ninyo, sapagkat di nyo pa nasusumpungan, mali eka kayo, bumalik muli kayo. At pagkatapos ng makapagtanong kayo, ay malayo pa eka. Ano ba naman eka iyan? Sapagkat hindi nga ninyo alam ang tinutukoy nyo. Ngunit ako tao, lahat ng tinutukoy ko sa inyo, batid kong katotohanan at sasapitin ng nakikipagtotoo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, at nang makita ninyo ang tunay na tinutunguhan ninyo, sa dakong kung saan ay nagpupunta kayo bilang tao, di ba't pagkatapos niyong dumatal doon sa dakong yaon, ang masasabi mo sa layo ng iyong inikot, nagpabalik-balik ka man, ay Diyos ko at Ama ko, kung alam mo nang tumawag ng Ama. Nagpaikot-ikot kami dito lang pala. Nang dahil di mo alam, yaong iyong tinutunguhan at tinutukoy na lugar. Ganyan ang katotohanan tao. Kung hindi nyo batid ang kalaliman at kalooban ko, ano man ang tukuyin ko sa inyo ay malayo para sa inyo. Subalit malapit lang pala. Ilapit nyo sa puso nyo kung sinong tunay na tutukoy nito. At mababatid nyo na malapit nyong mabatid ang may buhay sa tuwina at di nagpapabaya sa inyo. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sulong tao, magbulay-bulay kayo, magnilay kayong totoo. Kung sumasa inyo nga espiritu ko, batid nyo ang wika ko. Mahal na mahal ko kayo, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Kaya naman,
nang magpalikwad-likwad pa ang walang kaalaman. At nang ito ay nagnasa ng madiretso't dumiretso, nang nagpakatotoo sa pagtahak niya sa tuwid na daan, nakapagsabi siyang, Diyos ko at Ama ko, kay sarap palang tahakin ng matuwid na daan mo. Kung nababatid ko lamang, di sinsanay noon pa. Yaon ang nawiwikat na sasambit ng mga taong nagpakatotoo, subalit ang di pa tao, na totoo ang layon, huwad pa rin ang kalooban, walang matamasang galak at katapatan. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, magpakatapat ang puso nyo, magiging tapat na makakamtan nyo, kaaliwan at di kabaliwan. Kaaliwan at di paninibugho. Kaaliwan at di dilim. Kaaliwan at di kawalan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Humugot ako, humango sa ilang pahina, sa kataga na marapat ninyong mayulat at mayahayag. Ngunit ilan at sinong maghahayag at mag-uulat nito, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nabulag ba ang pag-asa nyo? Nawalan ba ng saysayang buhay nyo? Ngunit tigib kayo ng pag-asa. Hindi totoo yan. Sapagkat kung tigib kayo ng pag-asa, hindi mabubulag ang pag-asa nyo. Kung tigib kayo ng ligaya, hindi mawawala ng pag-asa kayo. Yaw ng patotoo, kulang ang pananampalataya nyo. Kaya't mabuhay ang pananampalataya nyo, mabubuhay ang pag-asa nyo, tao. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't anuman ang mga pinagdaraanan nyo, takot sa isip nyo ay mawawala, pag-asa sa puso nyo ay mabubuhay na totoo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, yung tinurat tinumbok mo ay di marapat na makamtan, ng mga walang pangunawa at di makaunawa, subalit batid mo ang hinayag mo ay tama tumpak, kaya't patuloy mo silang kahabagat kawaan, upang ang bawat sa iyo'y kumilala at tumanggap, maaliw silang ganap. At yaw namang nakaunawa at nakatanggap na, patuloy mong lingapin at unawain na ang ganap. Yung pagnanasa mong ikaw ay makligtas at sa kanila ay maging ganap at marapat kang makapanahan. Habang sila'y nabubuhay, kaaliwan ay ibigay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? May pag-asa na po ba kayo? Umasa na ba ang puso nyo? Ikaw, kumusta ka na? Kapag may nararamdaman kayo, pag sumikapan ninyong mabuhay ang pananalig nyo. At sinisigurado ko naman sa inyo, kapag ang isip nyo'y Ama, ang Kristo'y nasa puso nyo, nagkaisa kapwa ang isang tinanggap nyong Espiritu, tandaan ninyo, makakadama kayo ng higit sa bawat araw ay galak. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa palagay nyo, wala kayong kakayahan, ngunit nakakapagtakang, bakit nakakaya ko? Sa palagay nyo, wala kayong nakakamtan, ngunit di nyo namamalaya nakausad kayo sa maghapon. Sa palagay nyo, kulang ang pamumuhay nyo, bakit nakakahulagpos kayo sa bawat araw, linggo, buwan, taon? Ngunit daing ng daing, hinaing ng hinaing. Ang kulang lamang pala, hindi yaon, kundi tunay na pagtitiwala sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ano ang napulot nyo kay Tobit? Ang naganap kay Tobit, magaganap sa inyo. Sapagkat si Tobit at kayo'y tao.
Si Tobit ay hindi Diyos? Si Tobit ay Diyos baga? Hindi. Kaya nga binigyang kasaysayan ng kanyang kasaysayang naganap sa lupa. Kaya nga't isa sa inalawan at iniyula upang ang magninilay at totoong naghahanap ng katotohanan, kung espiritu nila'y taglay, mapapatotoo ng Ama, siya'y buhay na buhay. Buhay bang Ama? Kaya naman, ang habilin sa Kanya ay ito. Magagalak ang lahat ng tapat na umiibig sa Diyos, ngunit ang mga makasalanan ay lubos na lilipulin sa lupain. Mga anak, ito ang iwan kong utos sa inyo. Maglingkod kayo ng tapat sa Diyos at mamuhay ng karapat-dapat sa harapan niya. Turuan ninyo ang inyong mga anak at sa mabuting gawain at sanaying magkawang gawa. Huwag nilang kalilimutan ng Diyos at buong puso at masigasig na magpuri sa Kanyang pangalan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nang dahil natutunan at natukoy nitong si Tobit ang mabuti, nakapagsalita siya ng mabuti. Nang dahil may unsang kaganapang dapat niyang mayulat, nakapaghayag siya ng dapat. Kayo, anong iulat niyo tiyahayag kung walang nagaganap sa inyo na napaka-imposible na naging posible? Mga mahal, para makilala niyong lubos ang Ama sa imposible na magagawa niyang posible sa buhay niyo. Doon sa alam mo, hinang-hina ka na, wala ka ng pag-asa, ngunit binuhay niyang pag-asa, araw-araw nagiging masaya ka pa. Katatakhan ka ng kapwa mo, pinagtatakhan ka ng kapwa mo, at naiinis ang kapwa mo sa'yo. Ano ba, Eka? Mabuti pa siya, masaya. Bakit di ka tumulad nang sumaya ka rin? Kapag ang kapwa mo'y nakikita mong masaya, isipan mo kung bakit. Hindi, pag-iisipin mo ng hindi tama at di marapat. Kaya nga, nanong natutunan nyo kay Ana, huwag kayong magpagupo sa inyong alalahanin, kundi bagkos patuloy nyong ipanalig sa Ama katulad noon. Hindi siya kumakain, umuuwi siya gabi na. Di na sayang ang bawat araw niya. Mabuti na lamang hindi pa siya pinabayang mamatay ng Ama. Bakit? Upang mapatotohanan niya, hindi pala tama ang gayong pag-uugali. Kumain ka sa kabila ng mga pinagdaraanan mo. Matulog ka sa kabila ng pinagdaraanan mo. Magsaya ka sa kabila ng pinagdaraanan mo. Manalig ka sa kabila ng pinagdaraanan mo. Sapagkat yun ang kailangan mo bilang tao. Habang may buhay, may pag-asa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang pag-asa mo, anak? Kaya nga, halimbawa, yung kapitbahay mo, katulad ng isang kwento, nanginginig ka ako sa takot kasi po yung ano ka ganito. O bakit? Kasi po baka ako bakit? Kasi po bakit? Wala nang tinugon kundi, bakit? Bakit? Bakit po? Bakit gayon ang tugon? Bakit? Bakit? Ang ibig lang sabihin, bakit mo siya pinoproblema? Hindi naman siya nagpapaproblema sa'yo. Buhay ba ang Ama? Gayon ang tao. Ang gawin, sa halip na magpalito, magpagulo, lumapit sa Ama, manahan sa Ama, magtiwala sa Ama, manalig sa Kanya, at umasa ka. Sapagkat sa ginagawa mong totoo, sa pakikipagtotoo mo, sino nga ang ginupo ng Ama? Sino nga ang binagsak niya? Sino nga ang nawalay sa Kanya na nadalamhati at namatay ng tirik ang mata? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos?
Kaya sabi nga sa Ecclesiastico, magsuri ka muna bago ka humatol at isipin mo muna bago ka manumbat. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang lahat ay di batid ng tao ang magaganap at pinatutupad ng Ama. Kaya't kung lahat ng sinasabi nito ay sinusuri mo ng niyang mabuti, kailanman ay hindi makapagpapahamak at di magpapahamak at di mapapahamak. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang bawat katapatan at pagiging totoo ng Ama, isa lamang ang layunin niya, makinabang mga anak niya. Kaya, tukuyin naman natin sa kasaysayan ng mga apostol kung papaano ang paglalahad nila sa naganap na iniwanan ng Kristo. Mula kay Juan. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaot sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Tinanggap mo ba ang Kristo sa puso mo? Pinanguna mo ba ang Kristo sa buhay mo? Di ka ba nag-alinlangang tanggapin mo siya? Isasadsad ka sa hantungan. Igagawad niya ang tama tumpak para matuntun mo ang hangganan. Subalit, kung sa puso't isipan mo, di marapat at totoo, di pa rin magiging galak ang mararamdam at makakamtan. Sapagkat tanda ng pag-alinlangan at walang totoong pag-asa na may magagawa. Ngunit ang katapatan ng sinuman na tapat at totoong sa kanya'y naglalagak, bawat maghapon at magdamag, lumilipas ang oras na di namamalayan, takot ay napaparam, pagkabahalay nawawala, paninimdim ay namamatay, nabubuhay ang galak. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, ganang pagkatao, di may tuturan ito. Ganang katauhan, anong karapatang sambitin sa inyo? Subalit, ganang pinatupad at pinatuto sa inyo mula sa unang buhay ng mga ninuno nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Magnilay, magbulay, magtanto na tuwiran. Alalaong baga, bawat araw ay mayroong sumisikat na liwanag. Pagsapit ng dapit hapon, dumidilim, nagkakaroon ng kadiliman. Subalit, hindi upang ikay mamatay sa dilim, kundi ikay pagpahingahin lamang panandalian at sa patuloy mong pakikibaka at amon sa buhay, amang iyong inasa at inasam, sumilay muli ang liwanag, pag-asa mo'y di namatay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya, tumayo ka nga. Ang malulungkuting tao, mahirap sumaya yan. Ang matatakuting tao, mahirap na lumakas yan. Sigurado ang taong matatakutin, nagkakanerbiyos.
At habang naruroon ng nerbiyos, hindi ka magiging matapang. Lalo kang nababagot, lalo kang nag-aalala, lalong tumitindi ang takot, kaya hindi ka makatamo ng ginhawa sapagkat takot na takot ka. Saan? Maraming kinatatakutan ng tao ng isip ang nagahari. Sa isip lang ang takot. Wika nga sa awitin. Ang takot ay sa isip lamang. Subalit kung ang sa isip niyo'y ama at aral niya, ipaparam niya ang takot, mabubuhay ang pag-asa. Patuloy na pag-asa yan. Habang may buhay, lumaban kang anak niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga binibigyan ng matibay na pananalig at matibay na pananampalataya ang mga anak ng Ama, upang sa pananampalataya at pananalig na yang matibay, hindi makapanaig yaong pagkatakot. At sa pagkatakot na nawawala, sumisigla, lumalakas ang katawan na di nababatid. Paano nangyari yan? Buhay ba nga, Ma? Subukan nyo. Subukan nyo muna, mga minamahal ko. Ang wika nga, naghihintay kayo ng himala sa tuwina. Ngunit ang pananampalataya nyo'y wala. Maniwala ka muna nang pakitaan ka ng himala at hiwaga. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Oh, ba't nakatayo ka ng matagal-tagal? Lumakad ka ngang mag-isa. Lumakad ka ngang mag-isa. Sulong. Kung matibay ang pananalig mo, titibay ang litid mo. Maraming pasyente ang gusto ay pag sinabi, babanyusan ka, pagkabanyos uuwi na. Ayaw nila yung naghihintay. Ayaw nila ng mensahe. Bakit? Ang gusto lang ay gumaling. Ayaw mo ng salitang banal, sino magpapagaling sa'yo? Buhay ba nga, Ma? Hindi naman tao ang nagbabalang ka sa gawain ito. At hindi naman tao ang nagtuturo sa inyo. Kung gusto nyo tinuturo, naaliw kayo sa tinuturo, matutuwa ang inyong puso. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga, Ma? Ang mga tapat at totoo sa Ama, kapag hindi sila pinangungusapan, nag-aalala, natatakot. Diyos ko, tama ko, ba't di ka nangungusap? Ano po bang kasalanan ko? Ituwid niyo po ako. Ituro niyo po sa akin. Di bagat na itatanong ito? Patawarin mo ako kung sa isip ko'y nagkasala ako. Patawarin mo ako kung nakapagsalita ako ng hindi tama. Patawarin mo ako kung may nagawa akong hindi marapat. Yaan ang ginugusto ng mga totoo sa Ama. Subalit yung hindi at ayaw nila, nasasaktan sa mensahe. Buhay ba nga, Ma? Nagagalit sa totoong salita. Subalit di nila napagninilayan. Bakit kaya sila nagagalit? Kung mabuti ba ang damdamin nyo? Kung mabuti ba ang isip nyo? Magagalit baga kayo? At yan ang pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Duwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos?
lahat naman ng gawain ukol sa kabanalan. Wala namang perfecto, no? Meron ba? Meron bang gawaing walang kapintasan? Pagka totoo man at magpakatotoo man ang pinakapinuno at namumuno, may magagawa pa rin pintas. May pipintas pa rin sapagkat walang perfect na gawa. At kung minsan nagaganap yaan, ngunit ang mga tapat at totoo, nasusuri nila. Kaya hindi pa rin sila nababagot. Ang katwiran nila at nagiging katwiran na totoo naman dapat lang na gayon. Magagawa natin, ginusto ng Diyos yan. Basta bang mahalaga, nagpapakatotoo tayo. At sa kabila ng ginagawa natin, pakikipagtotoo at nagiging tapat tayo, ganyan pa ang nagaganap, ba'y manalig na lang tayo sa Diyos. Buhay ba nga, Ma? Sapagkat, katulad ni Tobit, gusto ba niyang mabulag? Gusto ba niyang mabulag ni Tobit? Hindi. Subalit sa kabila ng kanyang kabutihan, niloob ng amang mabulag siya. Ngunit hindi naging hadlang yon para siya ay patuloy na manalangin, patuloy na magtiwala, patuloy na umasa, patuloy na magpakabuti. Kaya, taglay niyo ba yaon? Sigurado, may bukas pa. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Oh, ba't kita pinatindig? Sapagkat gusto mo na kanina'y humiga. Nalalambot ka na. Tama ba ga? O, nalalambot ka ba? O, ay di lumakad ka pa nang hindi ka naman lambot ulit. Lakad. Huwag ka nang paakay. Umakbang kang mag-isa. Buhay ba nga, Ma? O, binombahan ba yung oxygen niya? Ha? Binombahan ba yung oxygen niya? Binugahan ba siya? Wala. Yan ang patotoo. Kapag ginusto ng Ama na maging normal ang hininga nyo, mapapanormal niya yan. Kapag ginusto niya na mapalakas ang katawan nyo, mapalalakas niya yan. Ngunit kapag ginusto niya na manghina muna kayo at nang makilala at hanapin nyo siya, pamamaraan niya yun, hanapin nyo siya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Mapapalad kayong patuloy na naghahanap ng matwid at patuloy niyong ninanam naman kanyang makatotohanang mga aral at patuloy niyong binubulay at pinagninilayan at patuloy na nakaaliw sa inyong damdamin. Hindi nakagagalit, hindi nakababagot, hindi nakayayamot. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Buhay ba siya? May nakamtan ka na ba? May tinanggap ka ba? Nakatanggap ka na ba? Wala pa. Wala ka pang natanggap. Wala ka pang natanggap. Umuwi ka na. May tinanggap ka na ba? May tinanggap ka na? Wala ka pang tinanggap. Ba't nakalakad ka? Sige. Sino kaya ang gusto mong tanggapin? Tanungin mo nga. Ikaw, may natanggap na ba siya? May tatanggapin pa ba siya? May marapat pa bang tanggapin? Magnilay ka. Ang sabi ni Cecilia kanina, bagamat namamalat po ako, wala akong boses. Kitang-kita naman habang nangungusap siya sa una, malat na malat siya. Subalit kung napapansin nyo, habang nagluluwat siyang nangungusap, lumalakas ang boses niya. Buhay ba nga ba?
Yung iba sa inyo, hindi yun namasdan. Subalit ako'y napagmasdan ko, napakinggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kung ano ang puso mo, kung ano damdamin mo, kung ano layunin mo, yun lamang ang alamin mo. Yun lang ang inaalam mo, di ba? Ngunit maliban doon, kung may gusto ka pang matutunan sa kabila ng pagnanasa mo, yaon ay ang Ama, makikilala mo siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, kendi mang naturingan, iba ang lasa niya. Ganyan din kayo. Iba't iba ang panlasa nyo sa gawain ito. Iba't iba ang pananaw nyo, iba't iba panukala nyo, iba't iba haka-haka nyo, iba't iba nararamdaman nyo. Hindi isa lamang, sapagkat di kayo lahat isang espiritu sa oras na yon. Ngunit kung isang espiritu ngayong oras na ito ang nasa inyo, isa lang, sigurado, 100% ang nararamdaman nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang, di pwede sa iyang kainin, mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Pamigay mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, unawain niyo po yung kantang ito. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may magagawa. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Di ba ga? Anong habilin? Manalig, umangkin at tanggapin. Yun ang ginawa ni Tobit. Nanalig siya. Inangkin niya. Natanggap niya. Buhay ba ang Diyos? At yaon din ang ginawa ng mga apostol. Tinanggap ang Kristo, pinasakay nila. Namanghaman sa naglalakad sa ibabaw ng tubig. Subalit, tinanggap nila. Kayo, puro pagmamangha na lang. Kamangha-mangha ka ang likha ng Diyos. Subalit, hanggang ganun lang. Walang pag-asa, walang pananalig na sa kamangha-mangha niyang gawa, nagagawa niya ang lahat sa lupa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sino kaya ang mag-uulat niyan? At papaano ito iuulat kung tao nga lamang? Subalit, ang Espiritu Santo'y buhay na nagpapatotoo. Gayon ang Ama, ganyan ang Ama, gayon nga siya, kaya't siya ay Diyos na tawag ng tao. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Kung ang ginagawa ng tao ay katulad lang ng nagagawa, halimbawa, ginagawa mo'y gumawa ka ng electric fan, gayon din ang nagagawa ng Ama, aba hindi siya dapat sambahin, ano? Gumawa kang nagtanim, nabuhay, ikaw ang nagpatubo, aba hindi na siya dapat tawagin, ano? Ngunit ikaw mismo, magpatuto sa sarili mo. Tulong, magtanim ka ng iba't ibang buto. Kumuha ka ng maraming buto. Sasabihin mo sa butong mga tinanim mo na yan, iba-iba ang buto. Hoy, buto ng mangga, mamunga ka ng marami. Buto ng alatres. Kung alatres, walang nagtatanim yan, walang gumustong magtanim dyan. Subalit sumisibol na lang yan sa lupa, maraming binubunga. Buhay ba nga, Ma? Nagtanim ka ng bayabas. Bayabas, mamunga ka ng marami. Niyog, mamunga ka ng marami. Iba't iba. Nag-e-eksperimento ka. Sinusubukan mo ang Diyos mo eh. O sulong, magtanim ka ng marami. Ngayon, sinabi mo, 1 buwan, mamunga kayo. Pag di ka nabaliw sa 1 buwan na yung kakahintay, mapabubunga mo ba yan? Ngunit ang Ama, di mo man sabihin yan sa Kanya kapag ginusto niya, sa hindi mo inaasahan,
wala ka ng pag-asa. Biglang ibinigay niya. Yung pala'y ganun siya. Tapat pala talaga siya sa mga anak niya. Nagbubunga ang gusto niyang pamungahin. Napapatay niya ang gusto niyang patayin. Napaglulusak niya ang gusto niyang paglulusakin. Napatitigang niya ang gusto niyang patigangin. Napapabagsak niya ang ulan kung saan dakong nais niya. At nagagawa niya likumin ang lahat ng gusto niyang likumin. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nakilala niyo na ba siya? Makikilala niyo pa kayang higit pa? Kaya, kumusta ka na? Masarap, siguro. Ilulukin mo muna yan. Ha? Patnubayan ka ng Ama. Gumiginhawa ba pakiramdam mo? Patuloy kaya yung giginhawa? Tanungin mo si kapatid na, patuloy daw ba yung giginhawa? Eh, si kapatid na may sa pusa ito eh. Ilang beses na yung nangingitim ng dyan eh. Mapapalipit mo yung damit sa tulo ng pawis. Pero dahil mabubuhay, hanggang ngayon buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yan ang Diyos, di ba? Kaya nga pinaglilingkuran mo siya, Diyos siya, di ba? Eh kung di ba siya Diyos, maglilingkod ka ba? Kaya po kunche, abay wag na, muwi ka na lang. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, katotohanan. Kung tutusin, parehas lang ang lagay nyo. Malaki lang ang tiyan mo sa Kanya. Ano? Subalit, parehas ang pinagmulan yung sakit. Ano? Ewan ko sa inyo. Mga minamahal, sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumayinyong paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo, pagpalain kayo. May kulang ba? Kompletos recados ba? Masarap ba ang lasa? Nabanguhan ba kayo habang ginigisa? O nahilo kayo sa paggisa? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung dati, kung magsalita kay para kang umunguya ng cornic, kapag ikay nagmumura. Eh ngayon para kang umangata ng ubas kapag nagsasalita ka ng matatamis na salita ng Diyos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Wala akong pinatamaan, ha? Kung dati, ngunit wala akong sinabing, ikaw, sa dati. Ngunit ngayon, wala akong sinambit, ha? Sa makatwid. General. In general. Sa pangkalahatan, ang may pandama ay nakadama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong baga kayo. May tanong baga kayo. Hindi baga, baga kayo. Buhay ba ang Ama? Kung wala, halina kayo. Tingnan niya natin.